Sa gitna ng katahimikan, nakalutang sa ere si Kel habang abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Walang babala, may biglang humila sa kanyang damit mula sa likuran. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Nabitiwan ang kanyang cellphone habang bumibigat ang kanyang katawan. At bago pa siya makabawi, tuluyan siyang bumagsak. Ang humila pala kay Kel mula sa likuran ay ang kanyang ina na si Mama Rosal. Dinala siya nito sa loob ng kanyang silid. Doon, kinausap siya ng masinsinan tungkol sa nangyari, lalo na noong ipinakilala siya ng kanyang ama na si Papa Nick kay Lolo Isko. Hindi nagustuhan ni Mama Rosal ang kanyang naging asal, kaya't pinayuhan niya ito ng mahinahon, ngunit may diin. Bakit hindi ka nagmamano sa Lolo Isko mo, Kael? Sorry naman, hindi ko na ulitin, nagbibiro lang naman ako. Wala kang respeto, magpakabait ka. Nagbibiro? Itong mga kukuko, Kael, hindi nagbibiro. Ma'am, masakit yan, hindi ko na nga ulitin, promise. Siguraduhin mo lang, Kael. Opo ma'am, sorry na. Muling nagbabala si Mama Rosal sa kanyang bunsong anak na si Kael. Ang tanging hangarin lamang nila ni Papa Nick ay maging maayos ang lahat, lalo na ang relasyon nila kina Lolo Isko at Lola Marina. Sa susunod na magkita kayo ng Lolo Isko mo, siguraduhin mo magmamano ka, ha? Oo nga ma. Mas sorry na po, wag ka na magalit please. Anak, itinatama ko lang, gusto namin ng papa mo maging maayos na tayo sa kanila. Pasensya na anak kung natakot ka. Basta wag mo nang ulitin yun. Opo ma, sorry talaga. Nang marinig ni Papa Nick ang boses ni Mama Rosal mula sa silid ni Kael, agad siyang nagpunta roon. Ngunit sa pagkakataong yon, pinili niyang huwag makialam at hindi na nagsalita. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang asawa at ang bunsong anak habang pinagsasabihan ito. Sa huli, nagkaunawaan din sila at mahigpit na niyakap ni Mama Rosal ang anak na si Kael.